anino ng kasaysayan, may mga lihim na bumabalik upang tanungin ang katotohanan. Totoo ba o bahagi lamang ng masalimuot na laro ng kapangyarihan? Okay class, ngayon pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang historical sources tungkol kay Rizal. Ito ang Jesuit version at ang Cuerpo de Vigilancia. Malaki ang pinagkaiba nitong mga ito kaya mas mabuting malaman pa natin or maintindihan pa natin kung paano siya nag-ambag sa ating kasaysayan. Ma'am, may tanong po ako. Paano natin masisigurado na totoo ang Jesuit version? Di ba dito ay sinulat ng mga Jesuita na may sariling paniniwala? Sandali lang. Daniel, ang Jesuit version ay mula mismo sa mga paring Jesuita na kasama ni Rizal bago siya namatay. May mga testimonya na nagsasabing tinanggap niya ang relihiyon bago siya barilin. Paano mo nasasabing mali ito? Mahalaga ang debate niyo, Daniel James. Dito natin makikita kung paano nagkakaiba-iba ang mga historical sources. Kaya bilang mag-aaral ng kasaysayan, tungkulin natin suriin pa ito ng malalim, hindi lang basta tanggapin kung ano ang nakasulat. Teka. Ano nga ba talaga nangyari sa Jesuit version? Kasi anak, dinala namin sa itong isang bagay. Naalala mo ba ito? Noong nag-aaral ka pa. Ang aking likha. Naaalala mo pa ba ang mga araw mo sa Ateneo, iho? Nais mo bang makitang muli ang iyong mga guro? Sila ba'y papayagan na dumalo sa akin? Kung ikaw ay muling mananampalataya, iyo. Padre, di ko matatanggap na ang pagsuko sa katwiran ang siyang tanging daan tungo sa Diyos. La fe no es una mission ceda, kundi pagmamahal sa katotohanan. Ngunit iyo, kung tunay mong mahal ang katotohanan, bakit mo hinahayaan ang iyong sariling orgulyo ay humadlang sa iyong kaligtasan? La fe es mas grande que la razón, sapagkat ito ay nagbibigay ng liwanag sa mga bagay na hindi kayang abutin ng isip ng tao. Padre, hindi to ang gulo kundi paninindigan. Ako ay nabubuhay ayon sa aking konsensya. Kung tatalikuran ko ang aking paniniwala, hindi ba't parang itinakwil ko na rin ang aking buong pagkatao? Iho, hindi namin nais piniting ka. Solo queremos abrir tu corazon para recibir de nuevo la gracia de Dios. Iniisip mo ba ang iyong kaluluwa? Iniisip mo ba kung paano haharapin ng Diyos bukas ng umaga? Padre, may tanong ako. Como podre enfrentar a Diyos si es últimos momentos traiciono mi principios? Pipirmahan ko ang isang bagay na hindi ko naman tunay na pinaniniwalaan. As the moment passed, the Jesuit pressed on. Rizal stood at the crossroads of faith and conviction. His final decision, a mystery in history. Jose, Iho, bumalik kami upang tulungan kang makahanap ng kapayapaan bago dumating ang iyong oras. Hindi pa uli ang lahat. Kapayapaan, Padre. Ang kapayapaan ay nasa katotohanan. Jose, alam mo walang kaligtasan sa labas ng simbahan. Extra Ecclesiam Catholicam Nolial Dator sa Diyos. Hindi lahat ng alam natin sa misteryo ng habag ng Diyos. Pero kung isusuko mo ang iyong kaluluwa sa Kanya ngayon, may pag-asa kang makapasok sa Kanyang harian. Hindi ko kayang isuko ang aking paniniwala ng ganoon lamang, mga Padre. Hindi ako tumalikod sa pananampalataya, ngunit nais kong mamatay ng may dangal at katapatan sa aking mga prinsipyo. Pero Iho, ang dangal ay wala kung ang kaluluwa mo ay mapupunta sa kapahamakan. Ito pa ang isang bersyon, Iho. Mas maikli, mas tiyak. Padre, la masoneria en Filipinas no es enemiga de la Iglesia. Nakilala ko ang maraming mason sa London at wala silang galit sa relihiyon. Hindi sila humingi ng pagsuko sa pananampalataya. Kung gayon, maaari mong baguhin ang mga salta ayon sa iyong paniniwala.
daw ninyo na ipapakita sa amin ang original na dokumento. Nasaan ito, Padre? Nasaan ang katibayan ng inyong sinabi? Senyora Rizal, yaos sa dicho. Ang dokumento ay tunay. Sinulat mismo ng inyong kapatid bago siya bawian ng buhay. Ang kaluluwa ay bumalik na sa Santa Iglesia. At ito ang malaga. Paano mo mapapaliwanag na wala ito sa Archiepiscopal Palace, sa Ateneo mismo, kung saan itinagaw mga dokumento ni Rizal? Wala ito. Hindi ba ito nakapagtaka? Ensinya, Senyor Artigas. Gusto mong sabihin nagsisinungaling kami? Nagsulat ako ng sariling ulat noong araw na iyon. Os juro all la verdad. Oo, Padre, sinungaling kayo. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo mapakita agad sa amin? Bakit pangako niyo isang mukhang nasalita lamang? Basta hindi ko hayang dungisan niyo ang pangalan ng Santa Iglesia. Si Jose Rizal mismo ang pumirma nito. Hindi usapin ng opinyon, hindi ng pananampalataya. Pananampalataya o paningin lang? Kung tunay na retraction yan, bakit hindi nyo pinapakita sa bayan? Bakit inatiyatago nyo? Sapagkat alam ninyong isang huwad na kasulatan ito. Ang katotohanan, Padre, ay isang bagay na hindi maaaring itago magpakailanman. Kung kayo ay may katibayan, ipakita nyo ito. Hanggat hindi nyo na ipapakita, mananatiling isang kasinungalingan ang iyong sinasabi. For decades, the question of Rizal retraction has sparked a battle between faith and skepticism. Did he truly return to the church, or it is a fabrication by the powerful? Gusto ninyong maniwala kami na matapos ang halos na 4 na dekada, bigla na lang inyong natagpuan ang sinasabing pagbawi? Bakit hindi ito kailanman ipinakita sa pamilitis ni Rizal? Bakit ito nawala sa mga arkibo ng Ateneo, ng Arsobispo, at maging sa mismong mga kamay ng mga nagsasabing mayroon ito? At ngayon sinasabi niyong pinatunayan ni Otlivay at kalawak kasulatan na ito? Ngunit hindi yan ang tanong, mga padre. Ang tanong ay ito, totoo nga bang isinunod ni Rizal ito sa bisperas ng kanyang kamatayan? O isa lamang itong pag-isikap upang ibayin ng kasaysayan base sa inyong nais? Tama na. Ang katotohanan ay malinaw. Namatay si Rizal sa grasya ng Diyos. Itinakwil niya ang kanyang mga pagkakamali. Tinalikuran niya ang masonerya at bumalik sa simbahan. Nang matagpuan ko ang mga dokumento ng pagbawi noong 1935, ito ay nasa isang bungkos na papeles na may pamagat na masonerya. Tunay, ito ay naligaw, hindi itinago. Bakit namin gugustuhin pekiin ang isang bagay na tiyak na pag-aawayan? Si Bier mismo, isang eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay, ang nagpahayag na bawat salita rito ay sinulat ni Jose Rizal. Ito isang huwad. Ito ay kasaysayan na muling nagbabalik sa katotohanan. At gayon man, mga padre, ang kasaysayan hindi maaaring umasa lamang sa isang piraso ng papel. Kung ito nga ang totoong kalooban ni Rizal, bakit kailanman hindi ito nakita ng kanyang pamilya? Bakit hindi natupad ang pangako yung papakita ito sa kanila? Inimbitahan kami ng mga Hespita sa isang misa para sa kaluluhan ng aking kapatid. Sinabi nila ang ipapakita nila sa amin ang kanyang pagbawi matapos ito. Ngunit ang pangakong iyon tulad ng dokumentong ito ay hindi kailanman natupad. At ngayon gusto nyo kaming lumuhod at tanggapin na ang biglang revolusyon na ito? Kung totoong binawi ni Rizal ang kanyang mga paninindigan, wala na rin namang magbabago. Ipapapatay pa rin siya. Bakit niya ipagkakanulo ang lahat ng kanyang pinaglalaban kung alam niyang hindi nito magbabago ang kanyang kapalaran? The retraction of Rizal remains a mystery in Philippine history. Did he truly return to his childhood faith in his final moments? Or was his legacy altered by those who sought to shape it? Ang tinatawag niyong pagbawi ay hindi sumasalamin sa tunay na Rizal. Ang taong may paninindigan, may rason, ay hindi basta sumusuko. Isa itong banal na panluloko, wala nang iba. Pinag-aralan ko ang sunod kamay ni Rizal, ang ultima Diyos, ang huling niyam niya, pati ang kanyang dedikasyon sa imitasyon ni Cristo. Wala sa pagkakahilig ng letra, sa tinta, sa pagitan ng mga salita, lahat ay nagsasabing ito ay peke. At natuntun ko ang huwad na may akda. Si Roman Roque mismo ang umamin, 5 beses niyang kinopya ang sulat kamay ni Rizal ayon sa dikta ng mga praile. 5 beses! At kayo pa ang may lakas loob na tawagin itong katotohanan? At gayon pa man, sa lahat ng mga paratang ninyo, wala ni isang bagong ebidensya ang lumitaw upang patunayan ito. Kung talagang peke ang dokumento, nasaan ang inyong matibay na patunay? Inang
tinanggihan nyo ang pagbawi dahil hindi ito akma sa gusto nyong pananiniwala. Ngunit hindi yumuyo po ang mga kasaysayan sa personal na pananaw. Kwentong ito ay umiiral, natagpuan, napagtibay na sa inyo na napatunayan nito kung ito nga ay huwad. Kung totoong bumawi ang aking kapatid, bakit hindi nila sa amin mapakita ang dokumento tulad ng pangako nila? Bakit sa diary pa namin nalaman taoy pagkatapos ng kanyang kamatayan? And so, the question remains a mystery. Did Rizal truly returns to the faith he once abandoned? In the confines of his cell, Jose Rizal, branded a traitor by the Spanish Empire, prepared to face his execution, not for his sword, but the potency of his word that have sparked a revolution. He is deemed the most dangerous man by the colonial empire. Yet, despite the gravity of his fate, his composure remains unwavering, his spirit unbroken. To Spain, he is a criminal. To the Filipino, a hero. Dr. Rizal, Kira de Senaraigo. Kaunti lamang, salamat. Buenos dias, Dr. Rizal. May kailangan ba bago ang iyong muling araw? Isang aklat ng panalangin, kung maaari. Akitin na Jose upang mahanap ng kapayapaan kasama ang Panginoon. Gracias, Padre. Ikaw ba hindi nakakaramdam ng takot? La muerte no es el final, sino el comienzo. For hours, Rizal debates with the Jesuit priests who urge him to renounce his writings and revolutionary beliefs. He remains resolute, refusing to sign the document. Jose hijo mío, es la voluntad de Dios que te aprendas y vuelva a la fe. Padre, hindi ko may tatakbo ng aking paniniwala. Diyos lamang ang nakakato sa akin. Ang kaligtasan ng iyong kaluluwa ay nakasalalay rito, Jose. Ang aking budi ay payapa. Alam ng Diyos ang laman ng aking puso. The discussion continues for more than 2 hours. Afterward, he asked to be left alone to write. For over 2 hours, Rizal writes in solitude his final words, a reflection of his beliefs. What he pens remains debate, his last message to the world. Senior Juan del Fresno, Senior Eloy Maure. Dr. Rizal, confirma usted que este es su testamento final. Many will debate if this document was Rizal's true retraction or something else entirely, but in this moment, it is sealed. Panginoon, kaawaan mo ang kanyang kaluluwa. Magandang araw. Maaari ko bang bisitahin ng aking anak? Sige po. Rizal, gusto mo ipag-usap tayo?
Anak ko, hindi ko akalain na lang ito magiging wakas mo. Ina, hindi ito ang wakas. Ito'y kabayanihan ng walang hanggan. Maria, Lucia. Kapatid ko, paano namin naharapin ang bukas na wala ka? Dadalhin nyo ang aking diwa. At darating din ang araw ng kalayaan. Paalam na aking anak, pagpalain ka ng Diyos, mahal na mahal ka namin ang mga kapatid mo. Dr. Rizal, oras na ng huling pagkain. Narito ang tinola upang mabigyan ka ng lakas. Dr. Rizal, Diminos o precerte, consuelo estos momentos. Jose, palagi mong tatandaan na sa pananampalataya natin, makikita ang liwanag sa kadiliman. Jose, narito kami upang samahan ka hanggang sa iyong huling sandali. After the visitors leave, Rizal rests until 4 a.m. He awakes to and alone in his cell, kneels before a small altar, resuming his prayer in the dim light. Maaari ba namin makita si Rizal sa huling sandali? Paumanhin, ngunit isa lamang ang maaaring pumasok. Ikaw na lamang po si Pin. Aking Josepine, Wala na akong ibang mahihiling pa, kundi ang makasama ka sa huling sandali. ang ating pagmamahal ay di nagtatapos dito. Ito'y mananatili magpakailanman. In articulo mortis, unio haec confirmator coram Dio. Paumanhin, Pepe. Wala akong ibang magawa upang iligtas ka. Wala kang dapat ingin ng tawad, mahal ko. Ang ating pagmamahal, ang ating kalayaan. Hijo mío, isis confessar tus pecados. Oo, Padre, handa na ako magbalik loob sa Diyos. Te conceda la paz eterna. Corpus Christi. Amen. Rizal, ito na ang araw. Dios está contigo, Jose. Ang mamatay sa bayan ay hindi kamatayan, kundi isang buhay na walang hanggan. ¿Acaso no sabes respetar a las autoridades?